Oke lang po, Tito Tejun. Kaya ko to. Para kay Aya. Nanginginig ang boses ngang aking 56 taong gulang na biyenan sa dilim. Sa ilalim ngang aking katawan, mahigpit niyang kinagat ang kanyang labi at pilit akong tinanggap. Nakita ko ang pawis sa kanyang nu at napagtanto ko kung gaano kalaki ang sakripisyo ngang babaeng ito. Tita, sigurado po ba kayo? Oh, dahan-dahan lang po. Tatanggapin ko ang hindi kinaya ni Aya. Sa sandaling iyon, ako ay nag-aalinlangan sa pagitan ng pagkakasala at kagalakan. Dahil ang hindi kinaya ng aking asawa ay tinatanggap ng aking biyenan ng may kagandahang look ng isang mature na babae. Kung susuportahan niyo ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, mas mabilis niyo pong maririnig ang mga bagong totoong kwento ng Twilight Express. Kaya simulan na natin ang kwento ngayong araw. Musika. Ang pangalan ko ay Kim Tae-jun. Ako ay 35 taong gulang ngayong taon. Ako ay isang ordinaryong negosyante na nagpapatakbo ngang isang medium-sized na kumpanya ng konstruksyon sa Gangnam, Seoul. Hindi, mukha lang akong ordinaryo sa labas, ngunit mayroon akong isang lihim na mahirap sabihin sa iba. Ipinanganak ako na may kakaibang pisikal na katangian kumpara sa iba. Sa medical, tinatawag itong gigantism. Ang ibig sabihin ay isang partikular na bahagi ng aking katawan ang mas malaki kaysa sa karaniwang lalaki. Nung bata pa ako, ipinagmamalaki ko pa ito. Akala ko ito ay isang kondisyon na inaasam ang bawat lalaki. Ngunit pagkatapos ang kasal, napagtanto ko na ito ay maaring isang sumpa sa halip na isang pagpapala. Ang aking asawa, si Sato Aya, ay isang Haponesa mula Tokyo. Siya ay 30 taong gulang at nagtatrabaho bilang isang fashion designer, at nakakilala kami 3 taon na ang nakakaraan sa pamamagitan ng isang proyek. Nabiyani ako sa kagandahan at pagiging Pino ni Aya sa unang tingin. Mayroon siyang hitsura ng isang maliit na manika na porselana. Siya ay isang babae na tahimik ngunit may mainit na ngiti. Sa panahon ng aming pagliligawan, hindi kami nakaroon ng pisikal na relasyon. Sinabi ni Aya na gusto niyang panatilihin ang kanyang kalinisan hanggang sa kasal dahil siya ay isang tradisyonal na babaeng Hapon. Mas lalo kong minahal ang kanyang pagiging inosente. Nagsimula ang problema sa aming unang gabi ng kasal. Sa aming unang gabi sa isang resort sa Jeju Island, natigilan si Aya nang makita ang aking katawan. Taejun, sobra ito. Namutla ang kanyang muha. Okay lang, Aya. Dahan-dahan lang. Sinubukan kong aliwin siya, ngunit patuloy lang siyang nanginginig. Sa huli, hindi kami nakaroon ng mayos na relasyon ng gabing iyon. Masyadong maliit si Aya at masyado akong malaki. Ilang beses naming sinubukan, ngunit umiyak lang si Aya sa sakit. Pasensya na, Taejun. May mali ba sa akin? Tanong ni Aya na lumuluha. Hindi. Hindi mo kasalanan? Ako ang may problema. Nagdusa din ako sa pagkakasala. Sa buong aming honeymoon, hindi kami nakaroon ng mayos na relasyon bilang mag-asawa. Tuwing susubukan namin, si Aya ay nakakaramdam ng matinding sakit at ako naman ay nakakaramdam ng pagkakasala sa tuwing nakikita ko ang aking asawa. Lumipas ang 1 taon ng kasal, ngunit hindi bumuti ang sitwasyon. Nagpunta kami sa ospital at humingi ng payo. Sinabi ng doktor na ang pelvis ng aking asawa ay mas maliit kaysa sa average at ang akin naman ay mas malaki kaysa sa average kaya nahirapan din ang doktor. Mayroong surgical method, ngunit malaki ang panganib at hindi ito isang pangunahing solusyon. Unti-unting iniwasan ako ni Aya. Kahit na nakahiga kami sa isang kama, sinisikap niyang lumayo sa akin at umiwas siya kapag sinubukan kong hawakan siya. Pasensya na, Taejun. Madalas umiyak si Aya. Okay lang Aya? Huwag tayong magmadali. Inaliw ko ang aking asawa, ngunit sa loob ko ay lumalaki ang pagnanasa at pagkabigo. Nahihirapan akong pigilin ang sexual na pagnanasa na nararamdaman ko bilang isang batang lalaki. Pagkatapos ang 2 taon, naging ganap kaming asexual na mag-asawa. Nagsuggest si Aya na maghiwalay kami ng kwarto. Alam kong nahihirapan ka, Taejun. Nahihirapan din ako. Mas mabuti kung magkahiwalay muna tayo.
May malalim na pagkabigo ang boses ni Aya. Ipinagpatuloy ko ang aking kasal na hindi kumpleto sa sexual na aspeto. Sinubukan kong pigilin ang aking pagnanasa sa pamamagitan ng pagtutok sa trabaho, ngunit tuwing gabi, dinudurog ako ng kawalan. Pagkatapos, isang araw, bumisita sa Korea ang ina ni Aya, si Ms. Sato Kaori. Tae-jun-san, matagal na tayong hindi nakita. Kumusta ka? Sa Incheon Airport, ang aking biyenan ay isang babae na napakagaling at maganda, na hindi makapaniwala na siya ay 56 taong gulang. Siya ay matangkat at may busok na katawan, at nagpakita ng malalim na kagandahan ng isang matur na babae. Ang itim na damit na suot niya ay lalong nagpakita ng kanyang kurba, at ang mahinang amoy ng pabango ay bumiyani sa akin. Magandang pagdating po, inay. Matagal na po kayong hinihintay ni Aya. Nang batiin ko siya, ngumiti si Kaori ng may pagmamahal. Nagtataka ako kung maayos ba ang pag-adjust ng anak ko sa Korea. Mukhang maganda naman ang relasyon ninyong dalawa. Ngunit may matalim na tingin sa kanyang mamata na tila nakakakita ng malalim. Sa sasakyan pauwi, patuloy akong inobserbahan ni Kaori. Ramdam ko ang kanyang tingin mula sa 100 metro. Tae-jun-san, mukhang pagod ka nitong mga nakaraang araw? Mahirap ba ang trabaho? Nagulat ako sa kanyang tanong. Ah, opo. Marami po kasi akong proyekto nitong mga nakaraang araw. Bulong ko, ngunit mukhang may mas malalim na napansin si Kaori. Pagdating namin sa bahay, masigla akong sinalubong ni Aya. Okasan. Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa habang pinapanot ang magina na magyakapan. Habang nahahanda ang hapunan, maingat na inayos ni Kaori ang kusina at nagsimulang magluto ng Japanese food, sashimi at miso soup na gawa sa sariwang sangkap. At mayos na inilatak ang iba pang ulam sa mesa. Wow, napakahusay niyo po magluto, inay. Nang purihin ko siya, natuwa si Kaori. Sana magustuhan mo, Tae-jun-san. Marami pa akong iluluto na masasarap na pakain habang nandito ako. Sa hapunan, natural na nagtanong si Kaori tungkol sa aming pang-araw-araw na buhay bilang mag-asawa. Anong madalas ninyong ginagawa tuwing weekend? Madalas ba kayong mag-date? Sumagot si Aya sa kanyang tanong. Maraming trabaho si Tae-jun tuwing weekend, kaya madalas akong nagdi-design sa bahay. May bakas name? Pagkadismaya sa sagot ni Aya. Ganun ba? Ang mga batang mag-asawa ay dapat magkasama. May ibig sabihin ang sinabi ni Kaori. Kailan niyo balak magkaanak? Biglang tumahimik ang mesa sa tanong na iyon. Namula ang mukha ni Aya at yumuko siya, at hindi ko rin alam kung paano sasagutin. Wala pa po kaming plano, Okasan. Mahinang sagot ni Aya. Tinitigan kami ni Kaori ng matalim. Mukhang may napansin siyang kakaiba. Nang gabing iyon, nagtatrabaho ako sa aking silid-aralan. Bigla akong nakarinig ng usapan mula sa pasilyo. Nag-usap sina Aya at Kaori sa Japanes. Dahil medyo naiintindihan ko ang Japanes, nakinig ako. Aya, sabihin mo ang totoo? Hindi ba kayo makasundo ni Tae-jun? Tila nag-alala ang boses ni Kaori. Hindi po, Okasan. Basta, nag-atubili si Aya. Puwede mong sabihin ang totoo sa akin, Mama. May problema ba sa inyong buhay mag-asawa? Diretsahang tanong ni Kaori. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. At pagkatapos, narinig ang pag-iyak ni Aya. Okasan, hindi ko po kayang tanggapin si Tae-jun. Umiyak na umamin si Aya. Ano ang sinasabi mo? Anong problema? Nagmamadaling tanong ni Kaori. Masyado pong malaki si Tae-jun. Hindi po siya karaniwang laki, gaano man ako subukan, hindi ko po kayang tanggapin. Masyado pong masakit. Sa pag-amin ni Aya, parang gumuho ang mundo ko. Aya, may bakas ng pakabigla sa boses ni Kaori. Sa loob ng 2 taon, hindi kami nakaroon ng mayos na relasyon bilang mag-asawa. Tuwing susubukan namin, umiyak ako sa sakit. Ngayon, hindi na rin ako hinahawakan ni Tae-jun. Isa akong masamang asawa na hindi kayang bigyan ng kasiyahan ang aking asawa. Patuloy na umiyak si Aya. Nagpatuloy ang usapan sa pasilyo, ngunit ayaw ko nang marinig pa. Nakakapanakit na muling kumpirmahin ang sakit at pagkabigo na nararamdaman ng aking asawa. Kinaumagahan,
Si Kaori, na hindi tulad ng dati, ay maingat na inobserbahan ako. Matapos umalis ni Aya para magtrabaho, binigyan niya ako ng tasaa at nagsabi, Tejun-san, maari ba tayong mag-usap sandali? Opo, inay. Ano po ang nangyari? Kinabahan ako. Nag-alala ako na baka nahuli akong nakarinig ng usapan nila kagabi. Sa totoo lang, narinig ko ang kwento ni Aya kagabi. Seryosong sabi ni Kaori. May malubhang problema raw kayong dalawa. Namula ang mukha ko. Pasensya na po, inay. Hindi ko po napasaya si Aya. Hindi. Tejun-san. Hindi mo kasalanan. Hinawakan ni Kaori ang aking kamay at inaliw ako, ngunit ito ay isang problema na kailangang ayusin. Hindi maaring manatili kayong ganito bilang mga batang mag-asawa, di ba? Alam ko po. Ngunit hindi ko alam ang solusyon, kahit nagpunta na kami sa ospital, hindi ko maitago ang aking pagkadismaya. Nag-isip ng matagal si Kaori at pagkatapos ay maingat na nagsalita, Tejun-san, may isang mungkahi ako para sa iyo, isa itong napakaradikal na mungkahi, pero, opo. Ano po ang mungkahi niyo? Nagtaka ako. Huminga ng malalim si Kaori at direktang tiningnan ako sa mata. May determinasyon at sabay na may mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Sa tingin ko, matutulungan kita, Tejun-san. Hindi ko inabot ng matagal para maintindihan ang ibig sabihin ng kanyang nga salita. Nagulat ako at biglang tumayo mula sa aking upuan. Inay, ano po ang ibig ninyong sabihin? Kalmadong nagpatuloy si Kaori. Kaya kong tanggapin ang hindi kinaya ni Aya. Hindi tulad ni Aya, marami akong karanasan at handa na ang aking katawan, naging puti ang buhok ko. Iminumungkahi ba ang aking biyenan na makaroon kami ng relasyon? Inay, hindi po ito tama. Paano? Nagpanik ako at hindi makapagsalita ng maayos. Bakit hindi? Pareho tayong matatanda at ito ay para kay Aya. Kalmadong sabi ni Kaori. Hindi ka maring patuloy na mamuhay na pinipigilan ang iyong pagnanasa, Tejun-san. At makakawala rin si Aya sa pagkakasala, ngunit ito ay moral. Nang subukan kong magprotesta, pinutol ako ni Kaori. Moralidad? Ngayon na gumuho na ang inyong kasal, oras pa ba para pag-usapan ang moralidad? May kapanipaniwala ang kanyang boses. Bibigyan kita ng kasiyahan, Tejun-san, at gamitin mo ang enerhiya na iyon upang alagaan si Aya ng maayos. Kung walang nakakaalam, walang masaktan. Nalito ako. Ang mungkahi nga aking biyenan ay malinaw na immoral at mapanganib. Ngunit sa parehong oras, ang pagnanasa na pinigilan sa loob ng 2 taon ay nagsimulang gumalaw. Inay, bigyan niyo po ako ng oras. Kailangan kong ayusin ang aking isip. Nang sa wakas ay makasagot ako, tumango si Kaori na tila naiintindihan. Dahan-dahan lang, Tejun-san. Ngunit toto ang aking alok. Matagal na rin akong nag-iisa at sa tingin ko, hindi masama ang tumulong sa isang kabataang malusok na lalaki tulad mo. Sa araw na iyon, kahit sa trabaho, hindi ko makayanan ang aking makamay. Paulit-ulit na lumilitaw sa aking isip ang mungkahi ni Kaori. Dapat ko bang tanggapin ang bawal na mungkahi na ito? O dapat ba akong mamuhay ng isang buhay na pinipigilan sa habang buhay tulad na ngayon? Ang sagot ay dumating sa hindi inaasahang paraan makalipas ang ilang araw. Sa susunod na kwento, sasabihin ko sa inyo kung paano namin nilabag ang bawal na hangganan ni Kaori at ako, at kung paano ang aming unang pagkikita. Saluk ngeng. Ilang araw pagkatapos ang nakakagulat na mungkahi ni Kaori, ako ay nalubog sa matinding kalituhan. Sa umaga, sinubukan kong panatilihin ang aking isip na abala sa trabaho, ngunit tuwing gabi, umalingaw-ngaw sa aking tenga ang kanyang nga salita, kaya kong tanggapin ang hindi kinaya ni Aya. Patuloy kong naririnig ang boses ng aking biyenan. At sa totoo lang, unti-unting naging makatwiran ang mungkahi na iyon. Ang pagnanasa na pinigilan sa loob ng 2 taon ay sumasakop sa aking katinuan. Patuloy akong inudyukan ni Kaori pagkatapos nun. Hindi ko alam kung sinasadya niya o hindi, ngunit ang bawat galaw niya ay nagpapagulo sa akin. Tuwing umaga, ang suot niyang silk gown ay nagpapakita ang kurba ang kanyang katawan.
Hindi makapaniwala na siya ay 56 taong gulang na, napaka-elastic ng kanyang katawan. Lalo na ang kanyang baywang ay manipis at ang kanyang balakang ay bilugan, na nagpaparamdam ngang mas malalim na feminine charm na ibang-iba sa 30 taong gulang na si Aya. Tejunsan, kainin mo na ang agahan mo. Sa tuwing yumuyuko siya para ilatak ang pagkain sa mesa, nakikita ang cleavage ng kanyang busok na dip-dip sa pagitan ng kanyang gown. Sinubukan kong iwasan ang tingin ko ngunit hindi ito madali. Salamat po, inay. Nang awkwardly akong sumagot, ngumiti si Kaori nang may ibig sabihin. Isang gabi, tumawag si Aya at sinabing malelate siya dahil sa isang dinner party ng kumpanya. Nag-iisa na lang kami ni Kaori na maghapunan. Tejunsan. Ngayon, naghanda ako ang espesyal na lutuin. Ang inihanda ni Kaori ay Japanese shabu-shabu. Magkaharap kami na nakaupo sa gitna ng usok na kaldero. Inay, paborito ko po ito. Paano niyo po nalaman? Nang nagulat akong magtanong, ngumiti si Kaori ng may pagmamahal. Narinig ko kay Aya. Alam ko raw ang lahat ng gusto mo, Tejunsan. Sinubukan niyang ipasok sa aking bibig ang karne gamit ang chopstick. Sige, kainin mo. Ah, okay. Lang po. Ako na po ang kukuha. Nang subukan kong kumuha, isinubo ni Kaori ang karne sa aking bibig. Ang malalaki ay kailangang kumain ng maayos. Lalo na ang mga lalaking puno ang sigla tulad mo, Tejunsan. May dalawang kahulugan ang kanyang tono ang pagsasalita. Sa hapunan, natural na ibinahagi ni Kaori ang kanyang nga kwento sa nakaraan. Noong bata pa ako, mahal na mahal ko rin ang asawa ko. Kakaiba rin siya tulad mo, Tejunsan. Sabi niya nang may ibig sabihin. Inay, ganun din po ba ang asawa niyo? Nang maingat akong magtanong, tumango si Kaori. Oo, nagulat din ako noong una. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakasanayan ko na. Kayang tanggapin din ng babae kapag may karanasan na. Sa kanyang nga salita, bumilis ang tibok ng puso ko, kaya naintindihan ko ang problema ni Aya. Mahirap kapag walang karanasan at hindi handa ang katawan. Ngunit iba ako. Handa ako. Diretsong tiningnan ako ni Kaori at nagsalita. Lumunok ako. Lalo akong naujukan ng kanyang diretsong pananalita. Pagkatapos kumain, nakinom kami ng green tea sa sala. Lumapit sa akin si Kaori at marahan na bumulong. Tejunsan, napag-isipan mo na ba ang aking mungkahi? Marahan niyang hinawakan ang aking hita. Inay, hindi po talaga ito tama. Nang subukan kong tanggihan siya habang kinakapitan ang huling hibla ng aking katinuan, lalo pang lumapit si Kaori. Bakit? Pareho naman tayong gusto, di ba? Nahihirapan ka rin, Tejunsan. Matagal na rin akong nag-iisa. Lumagay ang kanyang kamay sa aking dibdib. Kung walang nakakaalam, walang masaktan. Ngunit si Aya. Nang subukan kong alalahanin ang aking asawa, inilagay ni Kaori ang kanyang daliri sa aking labi. Para kay Aya ito. Kung masaya ka, magiging comfortable rin si Aya. Makakawala ka rin sa pagkakasala. Ang kanyang lohika ay kakaibang kapani-paniwala. Dahan-dahang sinimulan ni Kaori na tanggalin ang mga butones ng aking kamisa. Alam kong kailangan kong pigilin siya, ngunit nanigas ang aking katawan. Inay, tawa ko sa nanginginig na boses. Ngunit hindi huminto si Kaori. Tejunsan, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kahanda. Kinalas niya ang tali ng kanyang gown. Nahayak ang lingerie na suot niya sa ilalim. Isang napakagandang katawan na hindi makapaniwala na siya ay 56 taong gulang. Hindi tulad ng payat at pino na katawan ni Aya, si Kaori ay puno at sensual. Lalo na ang laki ng kanyang dibdib at balakang ay napakalaki. Ano sa tingin mo? Babae pa rin ako. May kumpiyansa na sabi ni Kaori. Sa sandaling iyon, sumabog ang pagnanasa na pinigilan sa loop ng 2 taon. Hindi ko na ito kaya. Talaga bang okay lang po kayo? Nang huli akong magtanong, inikot ni Kaori ang kanyang braso sa aking lik. Para sa iyo, Tejunsan, okay lang ang lahat. Halika na. Niyakap namin ang isa't isa. Ang katawan ni Kaori ay malambot at mainit. Sa sandaling dumampi ang kanyang labi sa aking labi, isang sensasyon na parang kuryente ang bumalot sa buong katawan ko.
punta tayo sa kwarto, Tejunsan. Hinawakan ni Kaori ang aking kamay, at nagtungo sa master's bedroom. Hindi ito ang silid na ginagamit ni Aya, kundi ang guest room kung saan nananatili si Kaori. Sa sandaling sinarhan ang pinto, muli kaming nahalikan. Ang halik ni Kaori ay malalim at sensual, na may bahit ngang karanasan. Malayo ito sa awkward na halik ni Aya. Tejunsan, dahan-dahan lang po. Tatanggapin ko po ang lahat. Hiniga ni Kaori ang sarili sa kama at inanyayahan ako. Sa nanginginig na kamay, hinubat ko ang kanyang lingerie. Ang ganap na nahayak na katawan ni Kaori ay parang isang sining, napaka-elastic at maganda, na hindi makapaniwala na siya ay may edad na. Inay, napakaganda niyo po. Nang purihin ko siya, natuwa si Kaori. Salamat sa pagtingin mo sa akin bilang isang babae, Tejun-san. Ngayon, tawagin mo akong Kaori. Ngayong gabi, hindi ako ang iyong biyenan, kundi ang iyong babae. Kaori. Nang tawagin ko ang kanyang pangalan, ngumiti si Kaori ng may kasiyahan. Dahan-dahan kong sinimulan ang pagtuklas sa kanyang katawan. Ito ang unang beses na hinawakan ko ang katawan ng isang babae sa loob ng 2 taon. Malumanay na tumugon si Kaori sa aking pahawak. Tejun-san, magaling. Ipagpatuloy mo lang. Ang kanyang boses ay matamis at nakakaakit. Nang sapat na akong handa, sa wakas ay nilapitan ko si Kaori. Ngunit nag-alala pa rin ako. Kaori, masyado akong malaki. Okay lang ba sa iyo? Nang nag-alala akong magtanong, may kumpiyansa na sumagot si Kaori. Okay lang. Sinabi ko sa iyo na handa ako, di ba? Dahan-dahan lang. Maingat akong nagsimula. Hindi tulad ng kay Aya, na kaya ni Kaori na tanggapin ako ng maayos. Siyempre, noong una, medyo nagulat din siya. Ah, ang laki nga. Ngunit okay lang. Dahan-dahan, bahagyang kinagat ni Kaori ang kanyang labi at nagtiis. Kaori, sabihin mo kung masakit. Nang subukan kong huminto, hinawakan ni Kaori ang aking baywang. Hindi. Ipagpatuloy mo lang. Kaya ko to. Para sa iyo, Tejun-san. Dahan-dahan, napakabagal, naging isa kami. Ito ay isang ganap na pagsasama na hindi namin nakamit ni Aya sa loob ng 2 taon. Kaori. Labis akong naantik. Sa wakas, nakaranas ako ng normal na relasyon. Tejun-san, maari ka nang gumalaw. Tatanggapin ko ang lahat. Pinayagan ako ni Kaori. Nang gabing iyon, matagal kaming nakasama. Si Kaori, na may kagandahang look at kasanayan ngang isang mature na babae, ay ganap na nagbigay sa akin ngang kasiyahan. Ito ay isang mas malalim at mas masiding karanasan kaysa sa kay Aya. Tejun-san, napakagaling mo po, hindi ganun ang asawa ko, bumulong si Kaori habang nakayakap sa akin, pawis na pawis. Kaori, salamat. Maraming salamat, taos puso akong nagpasalamat. Parang nabawasan ang sakit ng 2 taon ng sabay-sabay. Okay lang? Mula ngayon, madalas tayong makikita ng palihim kay Aya. Sasagutin ko ang iyong nga pagnanasa, Tejun-san. Sabi ni Kaori habang inilalagay ang kanyang muka sa aking dibdib. Matagal kaming nakahiga sa kama, nag-enjoy sa isa't isa. Ngunit dahil papalapit na ang oras ng pagbalik ni Aya, kailangan naming magmadali. Huwag mong hayaan na malaman ni Aya. Sabi ni Kaori habang naliligo. Opo. Mag-ingat po ako. Sumangayon ako. Narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto sa harap. Nakabalik na si Aya. Nandito na po ako. Narinig ang boses ni Aya. Maligayang pagdating. Aya, kumusta ang dinner party? Natural kong tanong. Maganda po. Kumusta naman po si Inay? Tanong ni Aya. Naglalaro lang sa kwarto. Nang sumagot ako, tumango si Aya. Maya-maya, lumabas si Kaori sa kwarto. Pagkatapos maligo, siya ay elegante at disente tulad ng dati. Hindi ako makapaniwala na siya ang babae na kasama ko sa isang mainit na gabi kanina. Aya, nakabalik ka na? Masaya ba ang dinner party? Natural na sinalubong ni Kaori ang kanyang anak. Opo, ma. Pero mukha po kayong medyo namumula. Okay lang po kayo?
Pinagpawisan ako ngang malamig sa matalas na obserbasyon ni Aya. Oh, naghafbat lang ako? Sabi kasi maganda raw sa balat? Kalmadong sagot ni Kaori. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at pinaknilayan ang nga pangyayari. Nakaramdam ako ngang pakakasala sa pakikipag-ugnayan sa aking biyenan, ngunit sa parehong oras, masaya ako sa kasiyahan na nadama ko sa unang pakakataon sa loob ng 2 taon. Ito ba talaga ang tama? Ngunit nalampasan na ang linya at hindi na ito mababago. At sa totoo lang, gusto ko pang makaroon ng ganoong oras kasama si Kaori. Makalipas ang ilang araw, nagpunta si Aya sa isang business trip sa probinsya. Sa loob ng 2 gabi at 3 araw, si Kaori at ako lang ang natira sa bahay. Tejun-san, mayos ba ang pag-alis ni Aya? May ibig sabihin na tanong ni Kaori. Opo. Tumawag po ako kanina at sinabi niyang nakarating na siya ng maayos. Nang sumagot ako, lumapit sa akin si Kaori. Kung gayon, mas malaya tayo ngayong gabi. Diba? Inimulan niyang tanggalin ang mabutones ng aking kamisa. Kaori. Niyakap ko siya. Mula ng gabing iyon hanggang sa pagbalik ni Aya, nakasama kami na parang bagong kasal. Sa umaga, kami ay ordinaryong biyenan at manugang. Sa gabi, kami ay naging passionate na makasintahan na may 2 buhay. Tejun-san, masaya ka ba na ganito tayo? Tanong ni Kaori habang nakayakap sa akin. Opo, masaya po ako. Hindi ko po alam kung paano ako mamumuhay kung wala si Kaori. Taos puso ang aking sinabi. Ako rin. Matagal na rin akong hindi nakakaramdam ng kaligayahan bilang isang babae. Ngumiti si Kaori nang may kasiyahan. Ngunit alam naming lahat kung hanggang kailan mapoprotektahan ang lihim na ito. At kung ano ang magiging katapusan ng relasyon na ito. Sa susunod na kwento, pag-usapan natin ang mga pangyayari habang lumalalim ang aming relasyon. At kung paano nagsimulang malaman ni Aya ang aming lihim. 1 buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang aming relasyon ni Kaori. Unti-unti kaming naging mas matapang. Noong una, maingat kaming nakikita ng palihim kay Aya, ngunit sa paglipas ng panahon, hinahanap namin ang isa't isa kahit na may panganib. Tejun-san, pwede ba tayong magkita ngayong tanghali? Nagpadala ang text message si Kaori. Nagsimula kaming magkita kahit sa tanghali kapag nasa trabaho si Aya. Saan tayo makikita? Nang sumagot ako, nagpadala si Kaori nga address ng hotel. Umalis ako sa trabaho at nagdungo sa hotel na inirehistro ni Kaori. Isa itong tahimik na boutique hotel sa Gangnam. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko si Kaori na tapos na maligo at nakasuot ng gown. Pasensya na at nahuli ako. Kaori. Nang humingi akong paumanhin, hinila ni Kaori ang aking kurbata. Okay lang. Worth it ang paghihintay. Hinalikan niya ako sa labi. Sa bawat pagkikita namin, lalo kaming nalulubog sa mas malalim na relasyon. Ipinakita sa akin ni Kaori ang isang bagong mundo. Ito ay isang malalim at masiding pisikal na koneksyon na hinding-hindi ko makakaranasan kay Aya. Tejun-san, parang langit ang bawat araw na kasama ka. Bulong ni Kaori habang nakayakap sa akin. Ako rin. Kaori, hindi ko alam kung paano ako mabubuhay kung wala ka. Taos puso ang aking pag-amin. Sa isang iglap, si Kaori ang naging sentro ng aking buhay. Ngunit ang aming pagiging pabaya ang naging problema. Isang araw, habang nanonood kami ng TV ni Kaori sa bahay, biglang umuwi ng maaga si Aya mula sa trabaho. Nandito na po ako. Nagulat kami ni Kaori sa boses ni Aya. Masyado kaming makalapit na nakaupo sa sofa. Aya, paano ka nakauwi ng ganito kaaga? Mabilis akong lumayo at umupo. Nagtapos kasi ng maaga ang trabaho ko ngayon. Ano po ang ginagawa ninyong dalawa? Matalim ang tingin ni Aya. Nanonood lang ng TV. Wala lang. Sinubukan kong pagtakpan, ngunit mukhang may kakaibang ekspresyon si Aya. Ganun po ba? Parang kakaiba ang atmosphere. Tinitigan kami ni Aya nang may pagdududa. Aya, ano ang sinasabi mo? Maligo ka na at kumain na tayo ng hapunan. Natural na iniba ni Kaori ang topik ng anak niya, ngunit mula ng araw na iyon,
Naramdaman ko na nag-iba ang tingin ni Aya. Makalipas ang ilang araw, isang mas malaking krisis ang dumating. Nakita ni Aya ang hikaw ni Kaori sa aking kotse. Tejun, ano po ito? Ipinakita ni Aya ang hikaw na perlas na hawak niya. Malinaw na nahulog ito ni Kaori sa kotse. Ha? Paano ito napunta diyan? Nang magulat ako, lalo pang nagduda si Aya. Hindi po ba hikaw ito ni Inay? Bakit po nasa kotse ninyo ang hikaw ni Inay? Tumataas na ang boses ni Aya. Ah, noong nakaraang buwan, sinamahan ko ang Inay sa ospital. Baka nahulog niya nun. Sinubukan kong mag-isip ng dahilan, ngunit hindi agad naniwala si Aya. Sa ospital? Kailan po? Ngayon ko lang po narinig yan. Nagtanong si Aya nang may hinala. Madalawang linggo na. Ayaw daw ipaalam ng Inay sa iyo para hindi ka mag-alala. Kahit nagsinungaling ako, mukha pa rin siyang nagdududa. Nang gabing iyon, diretsong tinanong ni Aya si Kaori. Napuntahan mo ba ang doktor 2 linggo na ang nakakaraan? Mama? Kasama si Kuya Junjun? Tama? Walang kaabok-abok na sagot ni Aling Nena sa tanong ni Aya. O anak, may nagrekomenda ang magandang ospital, kaya nagpa-check up ako. Ayoko lang kayong mag-alala, kaya hindi ko na sinabi. Ang kasinungalingan ni Aling Nena ay perpekto. Ah, ganun po ba? At okay naman po ba ang resulta? Dagdag na tanong ni Aya. Anak. Normal naman lahat. Huwag kang mag-alala, sabi ni Aling Nena habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Naiwasan man namin ang krisis sa ngayon, naintindihan namin ni Aling Nena na kailangan naming maging mas maingat. Kuya Junjun, kailangan nating maging mas maingat, text ni Aling Nena sa akin noong gabi. Sumasang-ayon ako. Sa tingin ko ay nagsisimula ng mahinala si Aya, sagot ko. Ngunit ang aming desisyon na maging maingat ay hindi nagtagal. Ang aming pagnanais para sa isa't isa ay masyadong malakas. Wala pang 1 linggo, magkasama na ulit kami. Isang Sabado ang hapon, habang lumabas si Aya kasama ang kanyang mga kaibigan, naiwan kami ni Aling Nena sa bahay. Anong oras ba uwi si Aya? Tanong ni Aling Nena. Uuwi siyang gabi, kaarawan ng kaibigan niya. Sagot ko, at lumiwanag ang nga mata ni Aling Nena. Kaya marami tayong oras, sabi niya habang lumalapit sa akin. Aling Nena, delikado dito sa bahay, babala ko, ngunit tinatanggal na niya ang aking polo. Okay lang, basta mag-ingat tayo. Bilis. Miss na kita. Ang boses niya ay desperado. Nagsimula kami sa sofa sa sala at lumipat sa aming silid tulugan, ang aming kama na hindi nagagamit ng mayos sa loob ng 2 taon dahil kay Aya. Ang kilig ng paglabag sa bawal ay lalo kaming ginanahan. Kuya Junjun, masama ba na ginagawa natin ito sa kama ni Aya? Tanong ni Aling Nena sa isang tono na puno ng pagkakasala. Hindi ko alam. Ngunit hindi ako makahinto, naguguluhan din ako. Matagal kaming magkasama. Bawat oras, lubos akong nasisiyahan kay Aling Nena. Sa edad na 56, siya ay kasing pasyon at kasanayan. Mahal kita, Kuya Junjun. Ito ang unang pagkakataon na sinabi ni Aling Nena na mahal niya ako. Nagulat ako sa masalitang iyon. Akala ko ang aming relasyon ay purong pisikal, ngunit si Aling Nena ay may tunay na damdamin. Aling Nena, mahal din kita, sabi ko, niyakap ko siya. Sa sandaling iyon, naintindihan namin. Ito ay hindi lamang isang pisikal na relasyon. Nagmamahalan kami, ngunit ang aming kaligayahan ay hindi nagtagal. Biglang may narinig kaming tunog ng pagbukas ang pinto. Nandito na po ako. Boses ni Aya. Umuwi siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Kami ni Aling Nena ay nagpanik. Mabilis kaming nagbihis at inayos ang kama. Ngunit ang hangin sa silid ay nagpapatunay pa rin sa aming ginawa. Kuya Junjun, nasaan ka? Papunta na si Aya sa aming silid tulugan. Sandali lang. Mabilis kong sagot habang sinasarado ang huling butones. Bumukas ang pinto at pumasok si Aya. Naglibot ang kanyang mga mata sa silid. Ang gusot na kumot sa kama. Ang kakaibang amoy sa hangin. At si Aling Nena na nakatayo sa tabi ko. Anong ginagawa ninyo? Malamig na tanong ni Aya.
Masakit kasi ang likod ni mama, kaya minimasahe ko siya, nagsinungaling ako. Masahe? Sa kama ninyo? Lumalim ang tingin ni Aya. O, comfortable kasi ang kama mo, at magaling magmasahe si Kuya Junjun, dagdag ni Aling Nena sa kasinungalingan. Ngunit mukhang hindi na naniwala si Aya. Ang kanyang ekspresyon ay pinahalong pagdududa at galit. Ah, ganun po ba? Magsha-shower na lang po ako. Sabi ni Aya nang may pait at pumunta sa banyo. Nang magsara ang pinto, nakatinginan kami ni Aling Nena. Pareho naming naramdaman na may napansin si Aya. Kuya Junjun, anong gagawin natin? Tanong ni Aling Nena na may nag-alalang mukha. Hindi ko alam. Sa tingin ko kailangan nating maging mas maingat, sagot ko, ngunit pakiramdam ko ay huli na ang lahat. Simula noong gabing iyon, naging kakaiba ang atmosfera sa bahay. Tinitiknan kami ni Aya na may pagdududa. Halos walang pag-uusap sa hapunan, at ang tensyon ay lumalaki. Ilang araw pakaraan, sinabi ni Aya na aksidente niyang nakita ako at si Aling Nena na pumapasok sa isang hotel habang kumakain ng hapunan kasama ang isang kasamahan sa trabaho. Noong gabing iyon, tahimik akong tinawag ni Aya. Kuya Junjun, sabihin mo sa akin ang totoo. Anong relasyon mo kay mama? Nanginginig ang boses ni Aya. Alam kong hindi na ako pwedeng magsinungaling. Pasensya na, Aya. Yumuko ako, at umiyak si Aya. Totoo ba? Ang asawa ko at ang aking ina? Ang boses ni Aya ay halos isang sigaw. Aya, may dahilan tayo. Kami ay. Sinubukan kong magpaliwanag, ngunit itinaas ni Aya ang kanyang kamay. Ayoko nang marinig. Umalis ka. Ngayon na. Nawalan ako ngang salita sa malamig na utos ni Aya. Umalis ako ng bahay. Tinawagan ko si Aling Nena. Aling Nena, alam na ni Aya, nanginginig din ang boses ko. Ano? Anong gagawin natin? Mukhang nagulat din si Aling Nena. Umalis ako ngang bahay. Pupunta ako sa hotel? Sabi ko. Pupunta ako ngayon. Huwag kang mag-isa? Agad na umalis ng bahay si Aling Nena. Nakita kami sa lobby ng hotel. Umiiyak si Aling Nena. Kuya Junjun, pasensya na. Kasalanan ko ang lahat, umiyak siya habang niyayakap ako. Hindi, Aling Nena. Pareho nating pinili ito, niyakap ko rin siya ng mahigpit. Anong gagawin natin kay Aya? Anak ko siya? At inagaw ko ang asawa ng aking anak? Sumabog ang pagkakasala ni Aling Nena. Kalma ka, Aling Nena. Mahanap tayo ng solusyon, pinakalma ko siya. Ngunit pareho naming alam na lumampas na kami sa isang linya na hindi na may babalik at kailangan naming harapin ang mga kahihinatnan. Sa susunod na bahaging kwento, sasabihin ko sa inyo kung paano nangyari ang paghaharap kay Aya, kung paano lumalala ang alitan sa pagitan naming tatlo, at kung ano ang naging kahangahangang solusyon. Matapos ang isang gabing pananatili sa hotel, kinabukasan ng umaga, nakatanggap ako ng text mula kay Aya. Umuwi ka ngayong 3 PM. Kailangan nating mag-usap ng alas 3. Nanginginig ang kamay ko. Natatakot ako sa paghaharap kay Aya, ngunit hindi ko ito maiwasan. Aling Nena, pinapupunta tayo ni Aya ng alas 3, sabi ko kay Aling Nena, at siya rin ay mukhang kinakabahan. Okay. Akuin ko ang lahat. Walang kasalanan si Kuya Junjun, hinawakan ni Aling Nena ang kamay ko mahigpit. Hindi. Pareho tayong may pananagutan, maging tapat tayo kay Aya, naghanda rin ako. Alas 3 ng hapon, bumalik kami sa bahay, nakaupo si Aya sa sofa sa sala, naghihintay sa amin, ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga mata ay namamaga, mukhang umiyak siya buong magdamag. Umupo kayo, malamig at matigas ang boses ni Aya. Kami ni Aling Nena ay maingat na umupo sa tapat ni Aya. Mahabang katahimikan ang bumalot. Kailan pa? Sabi ni Aya. Kailan pa kayo naging ganyan? Isang buwan na ang nakakaraan, nanginginig na sagot ni Aling Nena. Isang buwan, ngumiti si Aya ng mapait. Sa loob ng isang buwan, ang asawa ko at ang nanay ko? Ano ang dahilan? Bakit ang nanay ko? Aya. Sinubukan ni Aling Nena na lumapit sa kanyang anak, ngunit itinaas ni Aya ang kanyang kamay. Huwag kang lumapit.
Gusto kong marinig ngayon. Bakit mo ginawa iyon? Tumulo ang luha sa mata ni Aya. Huminga ako ngang malalim at nagsimulang maging tapat. Aya, kasalanan ko ang lahat. Alam mo naman na sa loob ng 2 taon, hindi tayo naging mag-asawa. Sobrang hirap para sa akin. Sa aking pag-amin, yumuko si Aya, kaya sa nanay ko mo ginawa? Dahil hindi ka makatagal? Ang boses ni Aya ay pinahalong galit at kalungkutan. Aya, hindi kasalanan ni Kuya Junjun, sumingit si Aling Nena. Ako ang unang nag-alok. Ako ang nagsabing ipapalit ko ang hindi mo kayang ibigay. Ano? Walang makapaniwalang tingin ni Aya kay Aling Nena. Ikaw? Inay? Ang unang nag-alok sa asawa ko? Oo, naawa ako sa iyo dahil labis kang nahihirapan. At nakita ko rin na nahihirapan si Kuya Junjun, paliwanag ni Aling Nena. Kaya nilandi mo ang asawa ko. Paano mo nagawa iyon, Inay? Tumindi ang boses ni Aya. Aya, intindihin mo ang nanay mo. Matagal din siyang mag-isa. At nang makita niya si Kuya Junjun, bumalik ang kanyang pakiramdam bilang isang babae. Nagulat si Aya sa pag-amin ni Aling Nena. Kaya gusto mo si Kuya Junjun. Hindi lang para tulungan ako. Martalas na tanong ni Aya. Nag-atubili saglit si Aling Nena bago tumango. Oh, anak. Nagmahal ako kay Kuya Junjun. Pasensya na. Aya. Talagang pasensya na? Umiyak si Aling Nena habang humihingi ng paumanhin. Humilik si Aya sa sofa, tinakpan ang kanyang muha ng kanyang manggakamay. Matagal siyang nanatili roon bago tumingin sa akin. Kuya Junjun, anong pakiramdam mo sa nanay ko? Sa tanong ni Aya, naisip ko na kailangan kong maging tapat. Aya, pasensya na. Mahal ko rin si Aling Nena. Sa aking pag-amin, sumigaw si Aya. Ah, hindi ito kapanipaniwala. Inihagis ni Aya ang mga unan sa sofa. Ang asawa ko at ang nanay ko ay nagmamahalan. Anong drama ito? Kailangan naming tanggapin ang galit ni Aya. Dahil sa amin ang kasalanan. Matapos ang matagal na pag-iyak at pagsigaw ni Aya, huminahon siya at tahimik na nagsabi, sa totoo lang, naintindihan ko naman. Sa sinabi ni Aya, nagulat kami ni Aling Nena at tumingin sa kanya. Alam ko rin na hindi ko kayang pasayahin si Kuya Junjun. Sa loob ng 2 taon, gaano kami nahirapan, patuloy ni Aya habang pinupunasan ang kanyang luha. Bawat pagtatangka, labis akong nasasaktan. Nang sumuko si Kuya Junjun at hindi na ako ginalaw, gumaan ang pakiramdam ko, ngunit kasabay nito, nalulungkot ako sa pag-isip na hindi ako karapat-dapat bilang asawa. Aya, sinubukan kong lumapit sa kanya, ngunit itinaas ni Aya ang kanyang kamay. Hintay. May sasabihin pa ako? Huminga ng malalim si Aya at nagpatuloy. Sa totoo lang, naisip ko rin na mas mabuti kung makahanap si Kuya Junjun ng ibang babae sa labas. Aya? Nagulat si Aling Nena. Ngunit ang pag-isip pa lang ay masakit. Ang ibang babae na hindi ko kilala kasama ang asawa ko, hindi ko matatanggap iyon, tumingin si Aya kay Aling Nena. Ngunit dahil ikaw ang nanay ko, malaking pagtataksil, ngunit sa kabilang banda, mas mabuti kaysa sa hindi kilalang tao. Nagulat kami sa sinabi ni Aya. Naintindihan niya kami hanggang sa punto, hindi ibig sabihin na pinapatawad ko kayo, matigas na sabi ni Aya. Mali ang ginawa ninyong dalawa. Ngunit huminto siya sandali at nagpatuloy. Ayoko namang makipag-divorce. Talaga? Nagulat ako sa tanong. Oo, mahal ko pa rin si Kuya Junjun. Kahit na kulang ako bilang asawa, nanginginig ang boses ni Aya. Aya, hindi ka kulang? Sinubukan kong hawakan ang kanyang kamay, ngunit umiwas si Aya. Hindi, talagang kulang ako. Kaya? Huminga ng malalim si Aya at nagbigay ng isang kahangahangang mungkahi. May kondisyon ako. Kondisyon? Tanong ni Aling Nena. Oh, kung talagang nagmamahalan kayo, baka matanggap ko kayo. Ngunit may kondisyon. Seryoso ang tingin ni Aya. Anong kondisyon? Kinabahan din ako. Una, huwag ninyo akong ihiwalay. Ayokong lihim kayong nakikita sa malugar na hindi ko alam, sabi ni Aya. Pangalawa, bumalik ka sa Japan, Mama.
Mahirap para sa akin kung mananatili ka rito, sabi ni Aya habang tinitiknan si Aling Nena. Pangatlo, si Kuya Junjun ang asawa ko. Makita lang kayo ni Mama kapag bumibisita siya sa Pilipinas. Nagulat kaming lahat sa mungkahi ni Aya. Aya? Niyakap ni Aling Nena ang kanyang anak. Mama, ito ang pinakamahusay na kaya kong gawin. Ayoko namang makipag-divorce. At alam kong hindi ko rin kayang ganap na paghiwalayin kayo. Umiyak si Aya. Kaya ito ang ginagawa ko. Nagulat ako sa pagiging matanda ni Aya. Nasasaktan ako sa kanyang pagtatangka na intindihin kami sa kabilang ng kanyang sariling sakit. Aya, salamat. Maraming salamat. Sinubukan kong yakapin si Aya. Sa pagkakataong ito, tinanggap niya ako. Walang anuman, wala rin akong magawa. Umiyak si Aya sa aking ngabisik. Lumapit din si Aling Nena at niyakap kami. Matagal kaming nayakapan at umiyak ng tatlo. Aya, talagang pasensya na si Mama. At salamat. Humingi ngang paumanhin si Aling Nena sa kanyang anak. May karapatan din si Mama na maging masaya. May isa ka na saluk ng 20 taon. Ngayon, maging masaya ka na rin bilang isang babae, Mama. Ngunit, isaalang-alang mo rin ako. Tumango si Aling Nena sa sinabi ni Aya. Ilang araw pagkaraan. Nagpasya si Aling Nena na bumalik sa Japan. Sa airport, kami ni Aya ay nahatid sa kanya. Kuya Junjun, alagaan mo si Aya. Bibisitahin ko kayo paminsan-minsan. Sabi ni Aling Nena habang hinahawakan ang aking kamay. Aling Nena. Maghihintay ako? Sagot ko. At ngumiti si Aling Nena. Aya, maraming salamat. Dahil sa iyo, masaya si Mama. Niyakap ni Aling Nena ang kanyang anak. Ikaw rin po, Mama. Mag-ingat po kayo. Tatawagan ko po kayo madalas. Niyakap din ni Aya ang kanyang ina. Naramdaman ko ang emosyon habang pinapanood ko si Aling Nena na pumasok sa departure area. Nalulungkot ako na paminsan-minsan na lang namin siya makikita. Ngunit alam kong ito ang pinakamahusay. Sa Kotse Pawi, sinabi ni Aya. Kuya Junjun, susubukan ko rin. Magpapaterapi ako at balang araw ay matatanggap ko rin kayo, Kuya Junjun. Nagulat ako sa sinabi ni Aya. Aya, dahan-dahan lang. Huwag mong pilitin. Hinawakan ko ang kanyang kamay, at mahina siyang ngumiti. At kapag nakikipagkita kayo kay Mama, ipaalam mo sa akin. Ayokong tinatago. Sa pakiusap ni Aya, tumango ako. O naman. Nangangako ako. Nung gabing iyon, sa unang pagkakataon, kami ni Aya ay natulog sa isang kama. Hindi ito pisikal na relasyon, ngunit ang pagyakap sa isa't isa habang natutulog ay nagbigay ng ginhawa. Mahal kita, Kuya Junjun, bulong ni Aya sa aking mabisik. Mahal din kita, Aya. Taos puso kong sagot. Ngayon, naging komplikado ang aming relasyon. Ako ang asawa ni Aya, ngunit paminsan-minsan ay nakikipagkita ako kay Aling Nena sa isang kakaibang sitwasyon. Ngunit ito ang solusyon na natakpuan namin. Sa susunod na bahagi ng kwento, sasabihin ko sa inyo kung paano lumalago ang aming relasyon bilang tatlo at ang hindi inaasahang masayang pagtatapos. Isang taon na ang lumipas mula nang bumalik si Aling Nena sa Japan. Maraming nagbago sa panahong ito. Higit sa lahat, unti-unting gumagaling kami ni Aya. Nagsimula si Aya ng terapi ayon sa aming kasunduan. Kasabing physical therapy at counseling, dahan-dahan siyang naghahanda. 6 na buwan na ang nakakaraan. Sa unang pagkakataon, nakaroon kami ngang isang kumpletong relasyon. Kuya Junjun, masakit, ngunit okay lang. Ipagpatuloy mo, umiyak si Aya habang tinatanggap ako. Bagamat hindi kasing perpekto ni Aling Nena, unti-unti ring umaangkop si Aya. Aya, huwag mong pilitin. Dahan-dahan lang, sinubukan kong huminto, ngunit hinawakan ni Aya ang aking baywang. Hindi. Asawa mo rin ako, kaya kong tiisin ito. Nagulat ako sa determinasyon ni Aya. Mula nun, 1 o 2 beses sa isang linggo, maingat kaming nakaroon ng relasyon. Masakit pa rin para kay Aya, ngunit hindi na niya ito ganap na tinatanggihan tulad ng dati. Kuya Junjun, pakiramdam ko ay mas magaling na ako. Mas mayos na kaysa dati,
Sabi ni Ayah nang may pagmamalaki. Salamat talaga, Ayah. Huwag mong pilitin at dahan-dahan lang, niyakap ko siya. Ngunit sa totoo lang, namimiss ko pa rin si Aling Nena. Isang beses sa isang buwan, tuwing bumibisita si Aling Nena sa Pilipinas, nakikita kami. Sa pahintulot ni Ayah, Kuya Junjun, miss na miss kita. Bulong ni Aling Nena habang niyayakap ako. Ako rin, Aling Nena. Ang isang buwan ay parang isang taon, nakaroon kami ngang mainit na muling pagkikita sa hotel. Ang oras namin ni Aling Nena ay parang himala pa rin. Sa edad na 57, siya ay mas matanda at mas kaakit-akit. At higit sa lahat, siya lang ang tanging babae na kayang tanggapin akong buo. Kuya Junjun, kumusta si Ayah? Nag-alalang tanong ni Aling Nena pagkatapos ang aming relasyon. Okay naman po, malaki na ang pagbabago. Ngayon ay unti-unti na rin kaming nakakaroon ng relasyon, sagot ko, at gumaan ang pakiramdam ni Aling Nena. Mabuti naman. Kung masaya ang anak ko, masaya rin ako, ngumiti si Aling Nena. Ngunit, hindi pa rin kasing Aling Nena. Ikaw ang pinakamahusay, sabi ko habang niyayakap siya, at natuwa si Aling Nena. Gayunpaman, alagaan mo si Ayah. Anak ko siya, tumango ako sa pakiusap ni Aling Nena. Ang kakaibang relasyon na ito ay nagpatuloy sa loob ng isang taon. Ako ay namumuhay ng dobleng buhay, kasama si Ayah bilang asawa at nakikipagkita kay Aling Nena kapag bumibisita siya. Sa una, nakaramdam ako ng pakakasala at pakalito, ngunit sa paglipas ng panahon, tinanggap ko na ito ang aming sariling paraan. Unti-unti ring umaangkop si Ayah sa sitwasyong ito. Isang araw, nang bumisita si Aling Nena, nagbigay si Ayah ng isang kahangahangang mungkahi. Mama, Kuya Junjun, magkasama tayong maghapunan ngayong gabi. Maingat na naghanda si Ayah ng hapunan. Nakatinginan kami ni Aling Nena ng may gulat. Ito ang unang pagkakataon na iminungkahi ni Ayah na magkasama kaming tatlo. Ayah, sigurado ka ba? Nag-alalang tanong ni Aling Nena. Oh mama, okay lang. Pamilya ko rin si mama. At pamilya ko rin si Kuya Junjun. Nagulat kami sa sinabi ni Ayah. Ang hapunan ay mainit at comfortable. Nag-usap kami at nagtawanan na parang isang normal na pamilya. Kuya Junjun, kumusta ang kumpanya? Tanong ni Aling Nena. Okay naman po, mama. Nakakuha ako malaking proyekto kamakailan. Sagot ko, at natuwa si Aling Nena. Mabuti naman. Proud kami sa aming manugang. Nahihiya ako sa papuri ni Aling Nena. Mama, na-promote din ako, sabi ni Ayah nang may pagmamalaki. Talaga, ang galing ng anak ko, pinuri ni Aling Nena ang kanyang anak. Sa ganitong ordinaryong pag-usap, naintindihan ko. Bagamat kakaiba ang aming forma, kami ay isang pamilya na nagmamahalan at nagpapahalaga sa isa't isa. Pagkatapos ng hapunan, maingat na nagtanong si Aling Nena. Ayah, sana naman ay si Mama at si Kuya Junjun ngayong gabi. Hindi natapos ni Aling Nena ang kanyang pangungusap nang tumango si Ayah. Oh, okay lang. May karapatan din si Mama na maging masaya. Ngunit huminto si Ayah sandali at nagsabi, gusto ko lang nakasama ako. Ano? Sabay kaming nagulat ni Aling Nena. Gusto kong maging nasa isang espasyo? Hindi naman ibig sabihin na kasama ako. Ayoko lang na ihiwalay ako. Nagulat kami sa tapat na salita ni Ayah. Ayah? Iyon ay. Nag-atubili si Aling Nena, ngunit matigas si Ayah. Mama, ito ang paraan na matatanggap ko. Hindi pagtatago, kundi pagiging magkasama. Sa huli, noong gabing iyon, tinanggap namin ang mungkahi ni Ayah. Umupo si Ayah sa isang sulok ngang silid. Nagbabasa ngang libro habang pinapanood kami ni Aling Nena. Sa una, kakaiba ito, ngunit unti-unti itong naging natural. Ang pagkakaroon ni Ayah ay nakakabawas pa nga sa aking pagkakasala. Kuya Junjun, sa harap ni Ayah, nakatubili si Aling Nena, ngunit sabi ni Ayah, okay lang mama, gawin mo lang ang gusto mo, mananatili ako rito. Mula noong gabing iyon, tuwing bumibisita si Aling Nena, pinapanatili namin ang ganitong paraan. Hindi sumasama si Ayah, ngunit nasa isang espasyo siya kasama kami. Ilang buwan pagkaraan, ibinalita ni Ayah ang kanyang pagbubuntis.
Kuya Junjun, buntis ako. Nagulat ako sa sinabi ni Aya. Talaga? Ang baby natin? Natuwa ako at niyakap si Aya. Oh, 3 months na raw? Kinumpirma sa ospital? Masaya rin si Aya. Nang ipaalam namin ang balitang ito kay Aling Nena, umiyak siya. Aya, talagang binabati kita. Magiging lola na ako? Niyakap ni Aling Nena ang kanyang anak. Mama, kapag nanganak na ako, bumisita ka madalas. Kailangan ko ang tulong mo, Mama. Sa pakiusap ni Aya, agad na sumang-ayon si Aling Nena. Oo naman. Madalas akong bibisita para makita ang apo ko. Siyam na buwan pakaraan, nanganak si Aya ng isang malusog na anak na lalaki. Nanatili si Aling Nena sa Pilipinas sa loob ng 1 buwan para tumulong sa pag-alaga pagkatapos ng panganganak. Kuya Junjun, napakakwapo ng apo natin, di ba? Masayang sabi ni Aling Nena habang karga ang sanggol. Oh, Aling Nena, dahil sa iyo, napakasaya ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay, at ngumiti si Aling Nena. Masaya rin ako. Masaya ang anak ko. May apo ako. At ikaw ay nasa tabi ko. Sumandal si Aling Nena sa aking balikat. Noong gabing iyon, pagkatapos matulog ang sanggol, sinabi sa amin ni Aya, Mama, Kuya Junjun, kakaiba tayo bilang isang pamilya, ngunit masaya tayo. Hinawakan ni Aya ang aming magkamay. Ako rin? Aya. Sa una, mahirap, ngunit ngayon ay alam ko na ito ang sarili nating paraan. Hinaplos ni Aling Nena ang buhok ng kanyang anak. Masaya rin ako. Mahal ko kayong dalawa, taos-puso kong pag-amin, at ngumiti si Aya at Aling Nena. Mahal ka rin namin, Kuya Junjun, sabi ni Aling Nena. Mahal din kita, Kuya Junjun, sagot ni Aya. Niyakap kaming tatlo. Maaring hindi kami naiintindihan ng mundo, ngunit masaya kami. Pagkalipas ang 2 taon, pinapanatili pa rin namin ang espesyal na relasyon na ito. Ngayon ay halos ganap na akong matanggap ni Aya. Bagamat hindi kasing Aling Nena, sapat na akong nasisiyahan. Bumibisita si Aling Nena sa Pilipinas tuwing 2 buwan. Bawat beses, nakakasama kami. Sa pahintulot ni Aya. Kuya Junjun, 59 na ako ngayong taon. Ngunit kapag kasama kita, pakiramdam ko ay 20 anyos ako, bulong ni Aling Nena sa aking ngabisik. Ako rin, Aling Nena. Ang edad ay isang numero lamang, sabi ko habang niyayakap siya. 1 linggo ngang hapon, naglakad kami sa Luneta Park. Dinadala ko ang sanggol sa stroller, hawak ni Aya ang aking braso, at naglakad si Aling Nena sa tabi namin. Ang ganda ngang pamilya, sabi ngang isang matandang babae na dumaan habang nakatingin sa amin. Salamat, nakatinginan kami at ngumiti. Para sa mga tao sa mundo, kami ay isang ordinaryong pamilya ngang 3 henerasyon. Ngunit alam namin kung gaano ka-espesyal at komplikado ang aming relasyon. Noong gabing iyon, pagkatapos patulugin ang sanggol, uminom kami ng taas sa sala. Kuya Junjun, hindi ka ba nagsisisi? Tanong ni Aya. Hindi. Sa katunayan ay nagpapasalamat ako. Kayo pareho ay nasa buhay ko. Taos puso kong sagot. Hindi rin ako nagsisisi. Sa una, mahirap. Ngunit ngayon ay alam ko na ito ang sarili naming kaligayahan. Ngumiti si Aya. Masaya rin si Mama. May anak ako, may apo, at may mahal ako sa tabi ko. Hinawakan ni Aling Nena ang aming makamay. Matagal kaming nakaupo doon, magkahawak kamay. Sa tingin ko, walang tamang sagot sa pag-ibig, sabi ni Aya. Iba lang ang natakpuan naming sagot. Tama. Ang mahalaga ay ang pagmamahalan at paggalang sa isa't isa, sumang-ayon si Aling Nena, at ang pagiging masaya, dagdag ko. Ang mailawng gabi sa Manila ay kumikinang sa labas ng bintana. Nakatinginan kami at ngumiti. Mayroong iba't ibang uri ng pag-ibig sa mundo. Ang aming pag-ibig ay lumampas sa bawal, ngunit walang nasaktan. Sa halip, naging masaya ang lahat. Ang asawang 35 taong gulang, ang asawang 30 taong gulang, at ang biyenang 59 taong gulang, kami ay naging isang espesyal na pamilya. Ngayon, sigurado ako na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang edad, relasyon, at pagtatangingang lipunan.
Dahil kami ang patunay, Kuya Junjun. Ayah, mahal ko kayo, sabi ni Aling Nena. Mahal ka rin namin, Mama, sagot ni Ayah. Mahal ko rin kayong dalawa, taos puso kong sinabi. Ang aming kwento ay hindi nagtatapos dito, magpapatuloy kaming gumawa ng mga bagong alaala sa hinaharap. Dahil masaya kami, anuman ang sabihin ng mundo, minamahal na mga subscriber. Kung tinitigilan ninyo ba ang pag-ibig dahil sa pagtatangi ng lipunan o kaugalian, lakasan ninyo ang loob. Sa harap ng tunay na pag-ibig, anumang hadlang ay kayang masira. Siyempre, hindi ibig sabihin na gawin ninyo ang matinding pagpili na ginawa namin. Ngunit hanapin ninyo ang inyong sariling kaligayahan. Mas mahalaga ang inyong kaligayahan kaysa sa tingin ng iba. Salamat sa pakikinig sa kwento ng aming pamilya. Walang tamang sagot sa pag-ibig. Nawai maging maganda ang paglalakbay nating lahat sa paghahanap ng ating sariling sagot. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Kung mag-subscribe at mag-like kayo, mas mabilis ninyong maririnig ang mga susunod na kamanghamanghang kwento, kaya, maging malusog at masaya kayo ngayong araw.